Today on Chloe's Inbox. Hello, Chloe. I am an OFW, married with 2 kids. My husband admitted last year that he has a new girl. Last January 2023, I left for work, but starting April 2023, he has changed. So I asked him, wala lang daw. Pagod lang siya sa trabaho. So I settled with that, but one thing triggered me. He seldom see our kids at my mom's house because he is busy. Finally, September 2023, he admitted and told me na aayusin na daw niya. Nanahimik lang ako, nakinig ako, but it seems na walang nagbago. In the end, sinabi niya na wala na siyang aayusin pa. Magkanya-kanya na kami. Umuwi ako ng January 2024 for vacation. Hindi siya nagpakita sa amin ng mga bata. Sa house ng mami ko kami nakatira ng mga anak ko. Hanggang nakaalis ako, hindi siya nagpakita. Our kids do not know our situation yet. My eldest is 11, my youngest is 6. Mayaman yung girl ng husband ko. Binigyan siya ng kotse, motor, mamahaling mga sapatos at marami pa. Sabi ng husband ko, nung nasilaw daw siya, sa pera. Ang sabi ng husband ko, nasilaw daw siya sa pera. Sa madaling salita, pinagpalit niya kami sa pera. Ngayon, binibigyan niya ng mga mamahaling gamit din ang mga anak namin. Nag-start uli siyang magpakita this 2024. Nagbibigay ng 1,000, minsan 2,000 para sa mga bata. Chloe, paano ko po kaya sasabihin sa mga anak ko ang sitwasyon namin? Closure na po ba yon sa amin talaga? Kasi ayaw na niya makipagkita sa akin o makausap ako. Hindi nakikialam ang family namin. Nahihirapan din ako dito. Nasa malayo ako, mag-isa akong gumagamot sa sakit ng nangyari sa amin ng pamilya ko na hindi ko inaasahang mangyayari. Thank you, Chloe, sa time at pagbasa ng sulat ko. Letter sender, Clarice. It pains me to know, alam mo yon, na meron na namang pamilyang nasira dahil yung isa umalis, nagtrabaho, nag-abroad. As much as possible talaga kasi hindi naghihiwalay ang mag-asawa eh. Kasi merong needs ang mag-asawa na sila lang ang nakakapuno. And it really takes a lot of patience, a lot of commitment, and a lot of faith in the Lord para mag-work out ang marriage, lalo na kapag ito ay LDR. But ideally, mas maganda sana magkasama kayo, no? You're thinking about paano sasabihin sa mga anak mo, sabihin mo lang, matter of factly. Baka nga alam nila, baka nga alam na nila. Akala mo lang hindi nila alam. Yung mga bata, madaling makasense yan eh. Madalas, akala natin hindi nila alam pero alam na nila. Nagmamasid lang sila. Meron namang tinatawag na co-parenting eh. Pero alam mo, dahil naging ganun yung desisyon niya bilang padre de pamilya, expect mo na magkakaroon talaga yan ng effect sa mga anak mo. Tapos wala ka pa. Alam mo yun, malayo ka pa. Napakahirap, napakalaki ng obligasyon ng mga magulang sa mga anak. This I realized, when I became a parent. And even up to now, because I am a work in progress as a parent sa mga anak ko. Especially because I am a single parent. Yung mga ganito na pagkakahiwalay ng mga magulang at pagkakalayo, grabe ang setback, grabe ang epekto sa mga anak natin yan. Eventually, when they're grown, may mga bagay na gagamutin ka sa anak mo. I do hope na wala masyado. Pero para sa akin, mas maganda siguro na kasama mo na lang ang mga anak mo. Dito ka na lang magtrabaho. Kasi minsan, ang dami nyo ng pera, nakapag-ipon ka nga. O minsan, nahirapan pa kayong mag-ipon kasi baka sakto-sakto lang naman yung kinikita bilang OFW, no? Napabayaan pa yung mga bata. Yung asawa mo, pag you pray for him, ipanalangin mo siya because, well, he is really losing his mind and you cannot lose your mind. So, kailangan ka ng mga anak mo. Yung asawa mo, hayaan mo na siya magpakamukhang pera. Ganon talaga. Minsan kailangan nating tanggapin na
Baka iniiwan tayo nung kasama natin sa buhay, hindi dahil masama tayo o meron tayong mga bagay na pagkukulang sa atin. Baka lang talaga ayaw na nilang maghirap. And it's not our fault. Wala siguro sa kanya yung, alam mo yon, for richer or for poorer. And it's okay na nalaman mo habang maaga pa. Para at least ikaw, madireksyonan mo rin ang buhay mo. You also give yourself the direction that you need with the help of your children. Okay? So hayaan mo na siya. In the first place, it should be men who should be providing us women with what we need. Although ngayon, kailangan dalawa na, 'di ba? Tulungan na tayo. Pero sana mas maganda siya na lang nasa abroad, ikaw nandito kasi mas kailangan ka ng mga anak mo. So just give yourself the closure that you need. Isn't it enough that you have learned he is already with someone else who's giving him what he needs so he would look like tao naman, 'di ba? Tama na yun. Yun na yung closure mo. Eventually, that other woman will also realize that he's just after the money. Hindi naman araw-araw Pasko. Hindi naman din natin masasabi na palaging mapera yung babae, di ba? Malay mo, magkaanak din sila. Pero kung talagang sobrang mapera, I just wish him well. Pero alam mo yon, para sa'yo, mag-focus ka na lang. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Just focus on rebuilding yourself, okay? And think about this. Pag bumalik yan sa'yo, well, it's all up to you kung gusto mo pang tanggapin, pero nagawa ka na niyang iwanan dahil sa pera, uulitin niya uli yan. So if I were you, mas okay para sa akin, yung sarili mo na lang ang intindihin mo at mga anak mo. At least, wala ka nang aasikasuhin, di ba, na asawa, sarili mo na lang. Minsan malaman mo, mas magaan pa. Marami akong kakilala na mas naging magaan pa yung buhay nila nung sila na lang ng mga anak niya. So, it will all pass. Eventually, Clarice, you will wake up stronger and smarter one day. Dasal lang, okay? Buhos mo na lang lahat sa mga anak mo, sa trabaho, and for sure may mapapala ka kesa sa, problemahin pa yung asawa mong mukhang pera. Thank you, and that's our Chloe's Inbox for today. For more stories, for more episodes, just go to Spotify and search for Chloe's Inbox. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.